Ang malaking layunin kapag nakuha ni Casimero ang WBC featherweight belt mula kay Carrington, automatikong lalakas ang demand para sa bakbakang Casimero versus Inoue. Matagal nang pressure ng mga tagahanga at ng Ring Magazine sa pangunguna ni Turki Al-Sheikh si Inoue na harapin si Casimero dahil sa napakataas na engagement nito sa social media. Kapag may hawak na kampeonato si Casimero sa featherweight, wala nang dahilan pa si Inoue para iwasan pa ito. Samantala, ayon kay General Casimero, utang na loob daw ni Inoue ang pagiging undisputed. At ano na ang ganap kay Cuadro Alas? Patuloy pa rin ang ingay at kontrobersya sa mundo ng boxing pagdating kay General Cuadro Alas Casimero sa kabila ng mga hindi pagkakatuloy ng kanyang mga malaking laban. Na natiling buo ang tiwala ng tinaguriang angas ng Pinas na siya pa rin ang matinding balakid sana sa karera ng Japanese boxing superstar na si Naoya Monster Inoue. Ayon kay Casimero, kung naglaban kami, walang undisputed na Inoue. Ayon sa mga pahayag ni Casimero, naniniwala siyang may utang na loob sa kanya si Inoue sa pagiging undisputed champion nito sa bantamweight division. Kung natuloy lamang daw ang kanilang labanan bago siya makuhaan ng titulo dahil sa usapin ng timbang at iba pang balakid, tiyak na harangan niya ang pangarap ng Hapon. Matatandang maraming beses nang naudlot ang kanilang mega fight. Ang COVID-19 pandemic ang unang dahilan ng pagkapospon ng kanilang laban. Tapos nagkaproblema sa negosasyon, ito yung pangalawang problema. Ang bawas sa kita ng mga boxers matapos mag-resume ang mga laban ay hindi sinang-ayunan ng Team Casimero. Kaya napunta kay Jason Moloney ang oportunidad na makalaban si Inoue. Nagka-issue rin sa timbang at titulo ang tuluyang paghubad sa titulo ng Casimero na nag-alis sa kanya sa tsansang makalaban si Inoue para sa unification. Sa kabila nito, maging ang pambansang kamao na si Manny Pacquiao ay nagpakita ng suporta kay Casimero at nagpahayag ng kaandang tumulong at mag-promote kung magkakaroon man ng pagkakataon na makalaban niya si Inoue. Magandang araw! Mukhang nasa isip talaga ni Naoya Inoue itong si General Casimero dahil ayon sa kaibigan niya at ex-OPBF champion na si Daiki Shino ay may taktika na daw itong si Naoya Inoue para talunin si General Casimero. Sa kabila ng patuloy na paghamon ni 3 Division World Champion General Cuadro Alas Casimero sa Japanese pound for pound superstar na si Monster Inoue, na tiling tahimik ang kampo ng Hapon. Subalit kamakailan ay naglabas ng kawili-wiling pahayag ang dating OPBF champion at malapit na kaibigan ni Inoue na si Daiki Shino ukol sa totoong dahilan ng pananahimik ng Monster at kung paano nito papatumbayin ng Pinoy boxer kung sakaling magkarap sila sa ibabaw ng lona. Ang taktika daw ni Naoya Inoue ay papagurin niya sa Casimero sa unang parte tapos tatapusin sa middle rounds. Ayon kay Daichi Shino, may nakahanda ng maingat at mabilis na planong gagamitin si Inoue laban sa agresibong estilo ng Casimero. Magiging defensive opening daw ang gagawin ni Inoue at aksayahin ang lakas ni Casimero. Sa mga unang round, magiging maingat at defensive fighter muna si Inoue. Hahayaan niyang umatake si Casimero upang gumasta ito ng napakaraming lakas sa mga sumasablay na suntok. Tapos pitik-pitik na jabs ang gagawin ni Inoue. Gagamitin ni Inoue ang kanyang mabilis na jabs upang istorbohin at sirain ang ritmo o timing ng mga atake ni Casimero. Tapos sinanak out daw sa middle rounds. Kapag naramdaman na ni Inoue na nadidismaya at napapagod na ang Pinoy boxer dahil sa hindi makatama ng malinis, doon na magpapakawalang Hapon ng matitinding kombinasyon. Ang tansya ng kanyang kampo hindi aabot sa huling parte ng laban. Ang tunggalian at posibleng matapos na ito sa middle rounds. Halimbawa ay sa round 6 via knockout. Nagsabi naman si Naoya Inoue kung bakit hindi pa pinapatulan ang hamon ni Casimero. Dahil marami ang nagtataka kung bakit ayaw pansinin ni Inoue si Casimero kahit pumuputok ang balita tungkol sa kanilang posibleng laban. Pati sa mga international boxing outlets katulad ng The Ring Magazine. Paliwanag ni Daichi Shino na naniniwala si Inoue na wala siyang kailangang patunayan pa kay Casimero dahil marami na siyang tinalo mga world champions at kanyang mga mandatory challenger ay tinalo na rin niya at kinalaban. Kaya sa pananaw ng kampo ng Hapon, hindi kahanay ng antas ni Inoue si Casimero lalo't nakaranas ang huli ng mga pagkatalo
sa mga boksingerong hindi naman may tuturing na mga elite o pambihirang kalaban. Bagamat nagpakita kamakailan si Casimero ng napaka-impresibong panalo nang patumbayin niya si Luis Nery via 4th round knockout, at mas matindi pa ang ginawa nito kaysa kay Naoya Inoue dahil 6 na beses pinabagsak si Luis Nery at mas maagang na-knockout ng Pinoy ang Meksikano. Binigyang din ni Shino na hindi pa rin ito sapat na batayan upang sabing may malaking chance ang Pinoy na talunin ang Japanese Monster. Pero tingin natin ang mahalaga, pumasok na si Casimero sa isip ni Inoue. Sa kabila ng lahat, ang pinakamahalagang anggulo rito ay ang katotohanang pumasok na si Casimero sa isipan ni Inoue. Ang pagkakaroon ng malinaw at detalyadong taktika ng kanyang kampo laban kay Casimero ay patunay na sumasagi at pinag-iisipan na rin ni Inoue ang posibilidad na makalaban ng Pinoy fighter. Dahil dito malaki ang paniniwala ng mga boxing analysts na kapag nag-alok na ng malaking guaranteed purse ang kilalang Saudi promoter na si Turki Al-Sheikh, siguradong hindi na ito tatanggihan pa ni Inoue. May nakahanda na siyang solusyon para sa estilo na Casimero, kaya't ang kailangan na lamang ay ang tamang presyo at oportunidad upang tuluyan ng magkasubukan ang dalawa sa ibabaw ng lona. Magandang araw. Naoya Inoue, malaki ang posibilidad na labanan si Casimero sa Disyembre. Dahil natalo ni Kyonosuke si Casimero ay lumaki ang kumpiyansa nitong si Inoue na talunin niya itong si Casimero. Kaya mukhang maganda rin na natalo itong si General Cuadralas Casimero kay Kyonosuke Kameda dahil tila lumakas ang loob at pumayag na si Naoya Monster Inoue na harapin ang Pinoy boxer ngayong Disyembre sa Saudi Arabia. Dahil dito nagpost na rin si Casimero ng poster para sa kanilang inaabangang tapatan ng Hapon sa Middle East. Kaya mukhang itong pagkatalo ni Casimero kay Kyonosuke ang magiging susi para pumayag si Inoue. Dito pumasok ang tinatawag na boxing mat. Natalo ni Kyonosuke Kameda sa Casimero. Tapos binugbog at pinarusahan naman ni Luis Nery si Kyonosuke Kameda. Tapos ginulpi naman at ninockout ni Naoya Inoue si Luis Nery. Kaya dahil sa mga resultang ito, naging kampante ang kampo ni Casimero na maiisip ni Inoue na madali na lamang talunin si Cuadralas. Kaya posibleng pumayag na itong labanan si Casimero. Lalo pa at mukhang tutulong itong si Turki Al-Sheikh para mapaganap na ang Naoya Inoue versus Casimero sa Disyembre dahil madalas siyang mag-post sa social media tungkol kina Inoue at Casimero para tignan kung ano ang gustong makita ng mga tao, at napatunayan na napakalakas ng engagement at interesado talagang publiko sa tapatang Casimero versus Inoue. Dahil dito posibleng maglabas ng malaking pondo para formal na may kasang laban sa Disyembre itong si Turki Al-Sheikh. Kaya mukhang maganda ang naging estratehiya ni Casimero at Kameda na magpatalo si Casimero kay Kyonosuke, at inamin nga ito ng kapatid at head trainer ni Casimero na si Jason nang sinabi niyang kailangan magpatalo para sa mas malaking plano. Kailangan siguro natin magpatalo para sa mga plano. Basta masasabi ko lang, kailangan natin magpatalo para sa mga plano. Bagamat sinabi ni John Riel na kailanman ay hindi siya naglaglag ng laban, at sinabi rin naman ni Jason na nagkamali lang siya ng pagkakasabi dahil hindi siya gaanong marunong magtagalog. Pero ang pagkatalo kay Kyonosuke ni Casimero ay tila malaking dahilan at malaking parte ng daan upang sa wakas ay posibleng mapapayag na si Inoue na lumaban sa kanya. Ito naman ang aasahan ng mga fans kung sakaling maganap ang bakbakan nina Casimero at Inoue. Matagal nang sinasabi ng mga fans na si Casimero ang may kakayahang makipagsabayan kay Inoue, at dahil sinabi na ng kampo ni Casimero na nakikipag-negotiate na sila sa kampo ni Inoue, kaya makikita na natin ang katotohanan sa loob ng lona kung sino ang mananaig sa kanilang dalawa. Magandang araw. Casimero versus Inoue sa Saudi Arabia sa Disyembre. Poster ng mega fight nagtrending sa social media. Nag-alab na naman ang mundo ng Philippine boxing matapos magpakawala ng malaking pasabog ang kampo ng dating 3 Division World Champion
na si Janrel Angas ng Pinas Casimero sa pamamagitan ng isang post sa kanilang official na Facebook page. Ibinahagi ng kampo ni Casimero ang isang poster na nagpapahiwatig ng umano'y nakatakdang mega fight nila ng Japanese superstar at pound for pound king na si Naoya Monster Inoue. Pilipinas laban sa Japan, Saudi Arabia, Disyembre. Nakalagay sa kontrobersyal na poster ang mga linyang Pilipinas laban sa Japan. Milyones ang taya. Boxing history is about to be written and the biggest fight in Asia. Saudi Arabia, December. Hindi rin nawalang kilalang tapang at angas ng kampo ni Casimero sa kanilang caption na pikit muna mata nyong mga iyakin. Lalo pang nagpa-intense sa balita ang komento ng pahinang Quadralas It's My Boy na nagsabing abangan na lamang darating na opisyal na update dahil malapit na umano itong ilabas sa publiko. Mabilis na nagtrending sa fans. Dahil sa pasabog na ito, agad na naging mainit na paksa sa social media ang hypothetical match-up na ito. Inulan ng libo-libong likes at komento ang nasabing post mula sa mga tagahanga na matagal nang nag-aabang sa sagupaan ng dalawa. Para sa maraming Pinoy boxing fans, ito na ang pagkakataon para mapatunayan ni Casimero na may kakayahan siyang pataubin ang itinuturing na number 1 best fighter sa mundo ngayon. Tahimik pa rin ang kampo ni Inoue, bagamat nagbunya ang mga supporters ni Casimero. Nananatili namang tahimik at walang anumang kumpirmasyon ang kampo ni Naoya Inoue ukol sa usapin. Walang opisyal na payag mula sa top rank o sa promoters ni Inoue kung totoong may negosasyon o kasunduan ng nangyari para sa naturang laban. Sa ngayon, nananatiling nakaabang ang buong sports community kung magiging katotohanan bang pangarap na laban ito o mananatiling panunukso lamang sa social media. Magandang araw! Casimero versus Inoue, milyones na ang taya sa Saudi Arabia. Nito lamang ay nag-ingay na naman sa social media ang dating 3-division world champion na si Janrel Quadralas Casimero matapos mag-post ng isang kapansin-pansin na poster sa kanyang official na Facebook page. Sa nasabing poster na nagtatampok sa tapatan nila ng Japanese superstar na si Naoya the Monster Inoue, nakasaad ang mga katagang "The biggest fight in Asia" na nakatakda di umano sa Disyembre 2026 sa Saudi Arabia. Bukod dito, hayagan din nakalagay sa poster na mayroong paunang bayad na milyones si Casimero para sa laban na ito. Mas lalo pang naging mainit ang usapan dahil sa pampatama, ngunit kumpiyansang caption mismo ni Casimero, pikit muna mata nyo, mga iyakin. Dahil mismong si Casimero ang nagbahagi nito, marami sa mga boxing fans ang naniniwalang tunay na nakakuha na ito ng down payment at formal nang naikasa ang isa sa pinakaabangang sagupaan sa larangan ng boxing. Si Turkel Alshik ba ang nasa likod ng mega fight dahil nakalagay na gaganapin sa Saudi Arabia ang tunggalian? Malakas ang espekulasyon na ang chairman ng General Entertainment Authority ng Saudi Arabia na si His Excellency Turkel Alshik ang nagpondo at nagtulak sa mega trending na laban na ito. Kung si Alshik nga ang nasa likod nito, hindi na nakapagtatakang umabot sa milyon-milyon ang garantisadong premyo ng Filipino fighter na si Casimero. Ayon sa mga umiikot na balita at usap-usapan sa boxing community, $2 million o 120 million pesos. Ito ang tinatayang minimum guaranteed purse na posibleng makuha ni Casimero sa pakikipagharap kay Inoue sa Saudi Arabia. Swak sa mga naunang balita at negosasyon. Tila nagtutugma rin ang post na ito sa mga naunang pahayag at kaganapan sa mundo ng boxing. Kumpirmasyon sa PETSA, nagtutugma ito sa mga ibinahaging detalye ng miyembro ng kampo ni Casimero na si Kuyang Joseph. Kamakailan na Disyembre nga ang susunod na balik ring ni Casimero. Pahayag ng kampo ni Bam Rodriguez. Kamakailan lang ay sinabi ng trainer ni Jesse Bam Rodriguez na si Robert Garcia na wala namang formal na offer si Inoue sa kanila at ngayon tila malinaw na kung bakit dahil mayroon palang palihim at mas malaking negosasyong nagaganap sa pagitan ng kampo ni na Turkel Alshik, Koki Kameda na promoter ni Casimero at Hideyuki Ohashi na promoter naman ni Inoue upang sa wakas ay may takda na ang Inoue versus Casimero. Sa kabila ng mga batikos at kontrobersya, malinaw na buhay pa rin ang pangarap ng mga Pilipino na makitang magkarap sa ibabaw ng ring sina Quadralas at The Monster sa isang makasaysayang gabi sa Middle East. Magandang araw, Janrel Casimero. Nakatanggap na ng milyong-milyong guaranteed purse para sa inaasang bakbakan laban kay Naoya Inoue.